As a siklista, may mga mechanical skills ka na dapat alam mo in case na magka-problema yung bike mo. Basta siklista ka, alam mo dapat yung mga skills na to. Pag-usapan natin yan ngayon din. Unang-unang skills na dapat alam ng isang siklista ay paano gumamit ng Allen keys. Ang Allen keys ay primary tool na ginagamit ng siklista kasi halos lahat ng tornilyo lalo na sa mga modern bikes ngayon ay Allen bolt na. Mapa stem, mga bolt sa drivetrain mo, Allen na lahat yan. So kailangan mo syempre ng decent amount or selection of Allen keys. Pwedeng multi-tool, hindi kailangan sobrang mahal. Pwede din mga separate ones na tulad nito na minsan ito yung mga free sa mga furnitures or sa mga laruan kaya tinatago ko yung mga ganito. Pero habang ginagamit mo ang mga ito, nagkaka-wear and tear yan or nabibilog. Ako, pinipili kong gamitin yung mga black na Allen keys na tulad nito kasi in my experience, ito yung mas durable. Pwede ka naman talagang bumili ng mga specific na bike Allen keys pero syempre it comes with a price. Meron din palang mga ball and Allen keys, yan yung mga pwede mong i-angle pag sa mga tight spaces para maikot mo pa rin yung mga bolt. Using this kind of Allen wrenches tulad nito mga multi-tool or yung mga bike-specific na Allen wrenches ay good. Pero meron dapat tamang higpit or yung tinatawag na torque setting. Madalas na-over-torque yung mga bike components natin kaya nasisira, nababali at nababasag. Lalo na yung mga carbon parts pag sobrang nahigpitan mo. At pwede din the other way around. Ang hindi mo mahigpitan ng tama yung mga bike parts mo, nakakatakot yan. Habang umaandar ka, kakalas yan. Maaksidente ka pa. Kaya importante ang torque setting. At para ma-achieve mo yung torque setting, kailangan mo ng torque wrench. Maraming klase ng torque wrench. May mga bike specific, meron din mga attachment lang, at meron din yung mga pang all-around na torque wrench na katulad nung ginagamit ko. Kasi minsan, ginagamit din nila ito sa motor at kotse. Pero okay lang din naman na wala ka niyan at tansya-tansya lang. Pero syempre, dapat alam mo yung pakiramdam ng sobrang sikip at maluwag. Dapat matutunan mo yung tamang higpit lang. Yung iba kasi, halos ilabas na yung 100% lakas na parang si Toguro. Kaya, na-over-torque yung mga bike parts. Okay, pag gumamit ka ng mga Allen keys or kahit ano pa dyan sa mga nabanggit ko, wag kang magmamadali. Always take your time. Importante yan kasi pag nagmamadali ka, madalas hindi mo na ipapasok ng maayos yung ulo ng Allen key dun sa bolt. Malaki ang chance na mag-slip yan at mabilog mo yung Allen key na ginagamit mo or yung head mismo ng bolt. Pag ganyan, mas mahihirapan ka ng ayusin yan, boy. Kaya always take your time. Pangalawa, always use the right size. Kasi minsan, may mga Allen bolt na 2.5mm tapos gagamitan mo ng 2mm. Dudulas yan. Syempre, pag dumulas na yan, bibilog na yan. Magkakaproblema ka na dyan. Kung medyo bago ka sa pagkukumpuni, ang pwede mong gawin ay itry mong ilagay yung Allen key sa bolt. Dapat snug fit yan. Wala dapat masyadong movement. May movement man, konti lang. May mga instances na alam mo naman yung size ng bolt at okay naman yung size ng nakuha mong Allen wrench. Pero maluwag pa rin. Di na virgin? Hindi. Ibig sabihin, yung Allen wrench, pangit or substandard. Pwede din sobrang gamit na kaya medyo pabilog na yung dulo. Pag ganyan, palitan mo na yan. Madalas sa mga nabibilog na Allen key yung mga ganito yung kulay. Yung silver na medyo mapusyaw. Pero, meron din yung mga silver na makintab. Mas okay ito dun sa mapusyaw yung kulay. Pero sabi ko nga kanina, mas gusto ko yung black. Kasi mas durable ng konti. I'm not saying hindi ito mabibilog. Nabibilog din yan. Mas matigas lang kasi parang hardened steel ito. Kaya mas maganda, bili ka ng bike-specific na Allen wrench or yung magagandang brand na Allen wrench. Ito pa pala, may dalawang klase ng Allen keys or Allen wrenches. Yung Imperial at yung mga metric. Yung mga Imperial, ang mga sukat niyan ay yung mga 1x16, 5x64, 3x32, yung mga ganyan. Pag ganyan yung Allen key, huwag mong gamitin yan kasi may maliit na difference yan sa metric na Allen keys. Diyan nadadali yung iba. Nagrereklamo, bakit ang daling mabilog nung bolts ko? Kasi Imperial lang Allen keys na ginamit mo. So pag bibili ka, pag nakita mo yung mga ganyang mga sizes, huwag yan ang bilhin mo. Kasi ang mga bike parts always use metric sizes. Maglilink na lang ako ng iba't ibang klaseng wrenches dyan sa description, mamili ka na lang. So basically, ang paggamit ng Allen keys, kailangan mong maipasok ng maigi yung tool sa ulo ng bolt para hindi mag-slip. Tapos, ito yung lagi nyong tatandaan. Righty-tighty, lefty-loosey. So right pa tight, meaning pasikip, left pa loose, or paluwag.
righty-tighty, lefty-loosey. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Halos lahat ng bolt sa bike mo ay ganyan sinisikapan at niluluwagan, puwera sa ilang parts like bottom bracket and pedals. Pero yung mga bolts, halos lahat righty-tighty, lefty-loosey ang mga yan. So yan yung unang skill na dapat mong alam using the most basic tool, ang Allen keys. Pangalawang mechanic skill na dapat alam mo, magtanggal ng wheel set sa bike. Pag-usapan natin yung dalawang common standard ngayon, yung QR or yung quick release. Yan yung ganitong levers na pangsikip. At yung true axle, yung ganito, yung mataba yung axle. Meron ding mga QR versions nitong true axle, pero ang pag-uusapan natin yung ginagamitan ng Allen key. Ito kasi yung talagang common sa mga true axle. So ang gawin nating scenario yung wala kang bike stand. So ang mangyayari niyan, babaliktarin mo ngayon yung bike para tanggalin yung wheel set mo. Sa QR, i-flip mo lang yung levers na to at mararamdaman mo ng luluwag yan. And then, sa kabilang side, meron niyang bolt. Napipihitin mo din ng konti paluwag. Pag na-clear niya na yung drop out, pwede mo nang tanggalin yung wheel set mo. Sa true axle naman, madalas kakailanganin mo ng Allen key para matanggal ito. Nagva-vary din yung sizes na gagamitin mo depende dun sa mismong true axle. Siyempre dahil tatanggalin natin, lefty-loosey tayo. Pero may mga instances na yung tanggalan nandun sa kabilang side, sa may drive side. Pag ganun, medyo baliktad ang ikot niyan. Pero yung pinaka-common, nandun sa disc side. So lefty-loosey. So pag naluwagan mo na, hahatakin mo lang yan. Okay na yan. So kung tatanggalin mo na yung gulong, lalo na sa likod na side, i-shift mo muna sa high gear o sa pinakamaliit na cog yung RD mo. At kung may clutch, patayin mo muna yung clutch ng RD mo. Then, hatakin mo yung RD ng paganito to give way at matatanggal mo na yung gulong mo. Paano naman kung ibabalik ko na yung wheel set? Same. Hatakin mo lang yung RD. Isit mo lang sa chain na ito yung mga cogs. Siguraduhin mong naka-align yung rotor mo sa gitna ng mga pad sa caliper. At dahan-dahang ilagay sa dropout yung axle ng hub. Sa QR ganito naman. Yung pinaka-levers i-flip mo lang ng ganito. Then pipihitin mo ngayon yung bolt sa other side. Hindi kailangang sobrang higpit. Yung tamang dumikit lang siya sa frame. Pwede mo na ngayong i-flip pasikip yung laking levers ng QR. Mararamdaman mo naman kung maluwag pa o masikip na. So adjust ka lang pag kailangan. Next natin na mechanical knowledge ay changing a tire and inner tube. Kung titignan mo yung bike mo, may gulong yan. At ang gulong, ang isa sa pinaka-vulnerable part ng isang bisikleta. Gawa ng yan ang nakasayad sa kalsada or sa dinadaanan mo. Yan yung napupudpud, napapuncture, napaflat, nawawakwak. So bilang siklista, dapat alam mo kung paano magpalit ng gulong at inner tube. Siyempre, may mga tools na para sa trabaho na yan. Ang una mong kailangan ay set ng tire levers. Mura lang ito. Maganda yung mga plastic or nylon para hindi niya masira yung mga rims mo. Kasi technically, mas malambot ito sa rims, so mas mauunang mabangas yan kesa sa rims. I don't recommend using metal tire levers kasi dyan madadali yung rims mo for sure. Or pwede din masira niya yung tire at inner tube mo. Always use the nylon or the plastic ones. At least you have 3. Floor pump. Okay yan, mabilis niyang nai-inflate yung tire, hindi mo lang pwedeng dalhin sa ride. Pero kung meron ka niya sa bahay, it's good to have. A hand pump, madaling ibulsa, madaling dalhin, kaso nakakapagod gamitin. Electronic pump like these ones, madaling dalhin, hindi nakakapagod mag-pump kasi siya nang bahala. May gauge pa yan, kusang hihinto yan pag naabot niya na yung tamang PSI na sinet mo. Pero, mahal to. Link sa description. At yung last tool ay valve core remover. Kahit naman wala nito, okay lang. Pero it's good to have. Unang hakbang, pasingawin mo yung hangin ng gulong mo kung meron pa. Depende pala sa valve mo kung paano mo gagawin yon. Pag naka-shredder ka, pwede mong pindutin yung gitnang part para sumingaw yung hangin. Or tanggalin mo na lang yung valve core gamit yung valve core remover. Sa Presta naman, pipihitin mo lang paluwag yung pinaka-lock niya and then pipindutin mo lang yan. Sisingaw na yan. Pero kung butas naman yung inner tube mo, malamang wala nang hangin yan, so proceed to step 2. Ang step 2 ay tanggalin sa pagkakasit yung bead ng tire. Pipisilin mo lang yan sa part na ito ng gulong at itutulak mo papunta sa gitna ng rims. Mararamdaman mo nakakalas yan sa rims at gawin mo lang yan paikot hanggang matanggal mo na sa pagkakasit yung buong gulong sa rims. May times na matigas yan, tiyagaan lang. Minsan pinipwersa mo pa nga yan
Minsan naman din, mabilis lang, swerte pag ganun. So pag natuluyan mo nang natanggal sa pagkakasit yung bead ng tires magkabila, pwede mo nang tanggalin yung tire. Depende sa rims and tire combo, minsan kaya mo nang kamayin lang yan. Pero mag-ingat ka kasi baka paghatak mo tumama sa rotors or sa cogs yung kamay mo. Pero ang best method ay gumamit ka ng tire levers para mas madali. Ang gawin mo, yung mga bead ng tire ilagay mo sa gitna ng rims kasi mas malalim yung part na yan ng rims so mas luluwag yung tire. Then, pwede mo nang sungkitin yung isang side ng tire gamit yung flat side nitong levers. Kasi yung kabilang side niyan may hook. Huwag mong sobran yung pagpasok ng tire levers kasi baka matusok mo yung inner tube mo. Madagdagan mo pa ng butas yan. Yung tamang masungkit mo lang yung tire. Yung levers mo dapat naka-align sa isang spokes. I-flip mo lang yan palabas at isabit yung end ng tire lever sa isang spokes. Kung titignan mo, yung bead lalabas yan ng bagya sa rims. Ang goal ay tuluyan mong mapalabas yung buong bead nung side na yan ng tire. Gamit yung isa pang tire lever, pumunta ka ng ilang inches away dun sa unang lever at sungkitin mo yung bead ng tire tulad nyan. Then, flip mo lang palabas ulit yung lever at isabit ito sa isang spokes. Kadalasan, pag nailabas mo na yung side na yan ng tire, pwede mo nang hatakin yan palabas. So, mabubuksan mo na yung isang side ng tire mo. Kung magtatanggal ka lang at magpapalit ng inner tube, hindi mo na kailangang baklasin yung kabilang side. Matatanggal mo naman yung inner tube ng ganyan. Pero kung kailangan tanggalin mo yung buong tire, madali na lang yan. Hatakan mo na lang yan, matatanggal na yan. So magpalit tayo ng inner tube. Pag naka-shredder ka, kadalasan walang bolt na naghahawak sa valve. Unlike ng Presta na kailangan mong tanggalin yon para mabunot mo yung valve. So, kung may nut yung valve mo, tanggalin mo lang yon. Tapos, itulak mo yung valve papasok ng rims. At pwede mo nang tanggalin yung inner tube sa wheelset. So, ituloy na nating tanggalin yung buong tire sa rims. Usually, mas madaling tanggalin yung gulong pag nakatanggal na yung isang side. So, ipagpalagay na nating magpapalit ka ng gulong. Una mong gagawin ay tignan yung rotation, direction ng gulong. Madalas, may mga arrow naman yan sa gilid para malaman mo yung tamang rotation. Ang technique, dapat yung disc side nasa left mo. Tapos, yung rotation ng gulong paharap. Kung wala ka namang disc, check mo lang yung gulong kung paano siya umiikot pag umaandar. Ito, hindi naman kailangan gawin pero as a proper mechanic, makakatulong din sa ito sa future. Ang i-align yung branding or logo ng gulong sa tire valve. Bukod sa mas magandang tignan yung gulong, mas madali pang hanapin yung puncture sa inner tube pag na-flat ka. Pagpalagay na nating na-flat ka, nakita mo dito nakatusok yung bumutas sa gulong mo. Mas madali mo nang matatandaan kung saan yung butas kasi meron kang visual representation ng puncture kasi alam mo kung nasaan naka-align yung valve relative dun sa logo. Mas madali mong malalaman kung saan mo ipapatch yung inner tube mo. Maglilink na lang ako ng video kung paano mag-patch, hindi ko na lang ilalagay sa video na to kasi medyo magiging mahaba na. So pag ilalagay mo na yung gulong, isang side lang muna yung ipapasok mo sa rims. You have to work your way around, minsan kailangan mo ng tire levers. Pero kadalasan, kaya naman ng kamay lang. So pag naipasok mo na, pwede mo nang ilagay yung new and fresh inner tube. So check mo yung inner tube kung may bolt sa valve, tanggalin mo muna. Tapos hanginan mo ng konti yung inner tube para magkaroon lang siya ng konting form. Para mas madali mong mailagay sa wheelset. Then unahin mong ipasok yung valve sa may valve hole. Pag naipasok mo na yan, ng ganyan, pwede mo nang unti-unting ipasok yung buong inner tube sa gulong, tulad nyan. So pag okay na, pwede mo nang isit yung other side ng tires. Usually, ginagawa ko opposite nung tire valve ko sinisimulan. Then, sabay kong ipinapasok yung magkabilang side hanggang dun sa malapit sa valve. Pag halos 3/4 ka na, medyo mahirap nang ipasok yung part na yan. Pero, para mas mapush mo pa yan, hilutin mo yung bead ng gulong pagitna ng rims kasi nga, sabi ko, yung rims mas malalim sa gitna para mas makapagbigay pa ng konting space. Pag ganyan, madalas kaya na yan ng kamay. Basta, nahilot mo pagitna yung bead ng tire ng maayos. Pero kung hindi kaya, gamitan mo na ng tire levers. Ipasok mo lang ng ganyan, tapos i-flip mo lang pataas at papasok na yan. Pwede mo nang ibalik yung bolt kung meron man, siguraduhin bukas ang valve, or naibalik mo kung tinanggal mo. Pwede mo nang hanginan ang gulong. I will use this Cyclus tire pump kasi may gauge para maset ko ng maayos yung PSI at hindi na ako mapagod kakapump.
Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Yung next natin na basic mechanic knowledge ay dapat alam mong i-adjust yung cockpit mo. Meaning yung handlebar, brake levers, pedals, and saddles. Bakit kailangan alam mo yan? Kasi minsan hindi nakaset yung angle ng handlebars. Pag ganyan, luluwagan mo lang yung dalawang bolt sa taas ng stem at pwede mo nang ayusin yung angle ng handlebar mo sa preference mo. Pwede mong ilapit sa'yo or ilayo, it's up to you. Pag naset mo na, pwede mo nang higpitan yung bolts na niluwagan mo. Part din nito ang pag-align ng gulong sa handlebar. Ang stem, may dalawang pinch bolt yan. Luluwagan mo lang yan ng bahagya, tapos ang ginagawa ko, yung crown ng fork, pinapantay ko lang sa handlebar. Pagpantay na yan, hihigpitan ko lang yung dalawang pinch bolt sa stem. Tandaan, righty-tighty, lefty-loosey. Pag nasikipan mo na, okay na yan. Nabanggit ko din kanina yung brake levers. Dapat marunong kang mag-angle niyan para sa preference mo. May video na tayo niyan, so ililink ko na lang. Or lagay ko sa card sa taas. Panoodin nyo na lang. Part ng cockpit natin ay yung pedals. Kung iisipin mo, napakadali lang na bagay niyan. Pero madaming nasisiraan ng cranks gawa ng mali ang pagkabit ng pedals, nalulustred nila yung mga cranks nila. Meron na rin tayong video about dyan. Alam nyo na, link sa description or dyan sa card sa taas. Panoodin nyo na lang later. Part din ng cockpit ay yung saddle. Ang pinaka-basic saddle height setting procedure na pwede mong gawin ay habang suot ang bike shoes mo, sukatin mo from floor sa heel mo ilagay hanggang sa punja or sa inseam mo. Then, yung sukat na yan yung gagawin mong basihan from 6 o'clock crank position hanggang sa taas ng saddle mo. For me, this is the best procedure kasi basta alam mo na yung sukat mo, kahit sa iba-ibang bike mo gawin yan, sakto yan, unless nasa gitna ka pa ng pagtangkad mo. Pero, minsan need mo ng adjustment pataas ng konti, pero konting-konti lang, mga 10mm increments. Idamay na rin natin yung saddle angle. Personally, ako, gusto ko level lang. Pero, kanya-kanya naman yan. Depende sa gusto mo. Normally, may dalawang bolts yan, so luluwag ka dito sa harap at sisikip pa naman sa likod kung gusto mong nakatilt yung harap pataas. Then vice versa naman pag gusto mo sa likod, yung nakataas. Next bike mechanic knowledge na dapat alam ng bawat siklista ay dapat alam mo kung paano mag-set ng fork sag. Though, kung hindi ka naman naka-MTB, kunwari naka-road ka, pixie or gravel, bike na walang suspension, no need naman yan. Pero kung may suspension fork ka, may video na tayo dyan. Ililink ko na lang din sa baba, panoodin nyo na lang. Importante yan lalo na kung naka-MTB ka. Ang last natin ay ang magtono ng drivetrain natin or cambio. Isa ito sa pinaka-importante kaya hinuli ko. Pero meron tayong matinding video dyan. Sobrang daling intindihin. May nag-comment pa nga Sabi niya, yung bata niyang anak natutong magtono dahil sa video ko na yan. So madali talagang intindihin. So ililink ko na lang din sa description yung video na yan or dyan sa card sa taas, panoodin nyo na lang. Dapat marunong kang magtono kasi madalas yan yung talagang nagpapasakit ng ulo ng mga siklista pag nagkaroon ng problema. At pag natuto kang magtono, parang madali na lahat yung mga problema sa bike mo. Kaya ito ay isa sa mga knowledge na kailangan mong matutunan, ang pagtotono ng drivetrain mo. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So yan yung mga basic mechanic skills na dapat marunong ka as a siklista. Dapat hindi tayo masyadong umaasa sa mga mekaniko kasi pag nagka-problema ka sa daan, hindi ka naman basta-basta makakakuha ng mekaniko na mag-aayos ng bike mo. So at least, kaya mong gawin yung mga bagay na yan para mas confident kang mag-ride. Actually, marami pa akong hindi nabanggit. Baka may volume 2 itong video na ito. So, abang na lang. Yung mga tools na nabanggit ko kanina, maglalagay ako ng mga link sa description. Baka gusto mong bumili. Subscribe ka na rin kung hindi pa. Ang hindi mag-subscribe, sasara ang butas ng puwet. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!